Paano kung sabihin ko sa inyo na may isang sinaunang mapa na hindi lamang naglalarawan ng buong sansinukob, kundi pati na rin ang bawat sulok ng inyong kamalayan. Isang mapa na nagpapaliwanag kung paano ang isang ideya ay nagiging katotohanan, kung paano nagkakaroon ng balanse ang pag-ibig at istriktong disiplina, at kung saan talaga ang inyong lugar sa malawak na disenyo ng buhay na ito. Mukhang katang-isip, hindi ba? Pero hindi. Ang mapa na ito ay totoo, at ang pangalan nito ay ang kabalistikong puno ng buhay. Ngayon, magsisimula tayo sa isang hindi kapanipaniwalang paglalakbay para maintindihan ang misteryosong simbolo na ito. At ipinapangako ko, bago matapos ang video na ito, hindi lang kayo matututo tungkol sa 10 sefirot, kundi magsisimula na kayong tingnan ang mundo, ang ibang tao, at higit sa lahat, ang inyong sarili sa pamamagitan ng lente ng kahanga-hanga at malalim na sistemang ito. Handa na ba kayong sumilip sa likod ng tabing ng realidad? Pero bago tayo umakyat sa puno ng buhay, alamin muna natin kung saan ito nagmula. Ang puno ng buhay ay ang pangunahing simbolo ng Kabala, isang sinaunang esoterikong aral. Mahalagang tandaan, pag-uusapan natin dito hindi ang relihiyosong kabala ng mga Hudyo, kundi ang hermetikong or kanluraning kabala. Ito ay sumipsip ng mga elemento mula sa maraming tradisyon, kasama na ang tarot, astrolohiya at alkimya. Para sa atin, ang puno ng buhay ay hindi isang bagay na sinasamba, kundi isang universal na modelo, isang glyph. Isipin ninyo ang isang napakakomplikadong siyentipikong teorya na ipinahayag hindi sa pamamagitan ng mga formula, kundi sa isang simpleng diagram lamang. Ang diagram na ito ay nagpapakita ng daan ng pagdaloy ng enerhiyang banal na habang pababa ng pababa ay umiigting at sa huli ay lumilikha ng ating pisikal na mundo. Pero ang mas mahalaga, ipinapakita rin nito ang kabaligtarang daan, ang daan kung paano bumabalik ang ating kamalayan sa kanyang pinagmulan. Ito mismo ang mapa ng ating spiritual na paglalakbay. Simulan na natin ang paglalakbay. Pero hindi tayo magsisimula mula sa baba pataas, kundi mula sa taas pababa, katulad ng mismong proseso ng paglikha. Ang pinakaunang punto, ang pinakamataas at pinakamahirap maabot na aspeto ng puno ng buhay, Tree of Life, ay ang Sephira bilang isa, ang Keter na nangangahulugang korona. Isipin ang kalagayan bago nangyari ang Big Bang. Isang ganap na kawalan, absolute nothingness, na naglalaman ng potensyal para sa lahat. Ito ang dalisay na pag-iral, pure being, iisa, hindi mahahati at hindi kayang unawain ng ating isip. Ang Keter, ang pinagmulan kung saan nagmula ang lahat at kung saan din babalik ang lahat. Wala itong anyo, oras o espasyo. Isa itong singularity, ang binhi kung saan sisibol ang buong universo. Sa Tree of Life, inilalarawan ito bilang isang maningning na tuldok ng liwanag sa mismong itaas ng tuktok. Ang angkop na ilustrasyon para dito ay isang nakakasilaw na punto ng liwanag sa walang hanggang kawalan na bahagyang umaalpas, handa na ngayong sumabog at maging paglikha. Ang pagtatangkang unawain ang Keter gamit ang isip ay parang pagsusubo ng tubig dagat gamit ang kutsara. Maaari lamang itong maramdaman bilang presensya ng dalisay at walang hanggang potensyal. Mula sa ganap na pagkakaisa ni Keter, lilitaw ang unang polaridad, ang simula ng lahat ng paggalaw. Ito ang Sephira bilang dalawa, ang Chokmah o tinatawag na karunungan. Kung si Keter ay maihahalin tulad sa isang punto, ang Chokmah naman ang linya na sumibol mula sa puntong iyon. Ito ang pinakauna, walang humpay at puspusang lakas ng paglikha. Isipin ninyo ang isang dalisay at nag-aalab na enerhiya ang pinagmula ng lahat ng umiiral. Ito ang aktibo o panlalaking prinsipyo.
Kung pag-uusapan natin ang konsepto ng malaking pagsabog, Big Bang, si Chokma mismo ang sumasabog na puwersa, ang orihinal na ningas na nagpasiklab sa lahat ng proseso sa buong universo. Ang enerhiyang ito ay ubod ng lakas at napakagulo, chaotic, kaya't wala itong kayang likhain ng mag-isa. Ang tanging magagawa lang nito ay lumawak ng walang katapusan. Ito ay purong kalooban na magpakita, ngunit wala pa ring formal na anyo. Sa mitolohiya, madalas na ikinakabit ang tsokma sa imahe ng ama. Bilang isang halimbawa na madaling makita, isipin ninyo na mula sa nagliliwanag na punto ni Keter, biglang bumulusok ang isang nakakasilaw na sinag o kidlat na sumasagasa sa kawalan. Ito ang purong kapangyarihan na matindi ang pangangailangan ng isang sisidlan vessel upang hindi ito basta na lang maglaho. Saan patungo itong walang humpay na enerhiya ng tsokma? Ito ay makikipagtagpo sa ikatlong sefira, ang bina, na ang ibig sabihin ay pag-unawa, understanding. Ang bina ang dakilang sisidlan, great vessel, na tumatanggap at nagbibigay anyo sa maalab na simbuyo ng tsokma. Kung ang tsokma ay ang prinsipyong aktibo at panlalaki, ang bina naman ay ang pasibong prinsipyong pambabae. Siya ang dakilang ina na nagbibigay hubog sa mga bagay na walang anyo. Ang bina mismo ang lumilikha ng unang estruktura ng mga unang batas at limitasyon. Siya ang sinapupunan kung saan inihuhubog at dinadala ang buong universo. Kung wala ang bina, ang enerhiya ng tsokma ay mananatiling walang kabuluhang kaguluhan o chaos. Ipinakikilala niya ang mga konsepto ng oras, espasyo at kausahan, causality. Kahit mukhang kabalintunaan, ang limitasyon mismo ang nagbubunga ng pagpapahayag o paglilitaw. Isipin mo, para makapinta, kailangan mo ng canvas na naglilimita sa espasyo mo. Para makalikha ng musika, kailangan mo ng mga nota at ritmo na naglilimita sa tunog. Ang bina ang siyang mismong canvas at ang mismong estruktura. Ilarawan mo sa isip ang isang madilim, walang hanggang kalawakan na lumalamon sa nakakasilaw na sinag ng tsokma at sa loob ng kalawakang ito, nagsisimulang mabuo ang mga unang pattern at estruktura ng magiging sanlibutan. Pagkatapos nating mabuo ang unang triad, ang Keter, Chokma at Bina na tinatawag nating banal, bumababa tayo sa susunod na antas ng realidad. At dito, sasalubungin tayo ng ikaapat na sefira, ang Chesed. Ito ay nangangahulugang awa o pag-ibig. Ang Chesed ang prinsipyo ng dalisay, walang kondisyong paglawak at pagbibigay. Isipin mo ang isang mabait at mapagbigay na hari na binubuhusan ng regalo ang kanyang mga nasasakupan na walang hinihinging kapalit. Ito ang enerhiya ng paglago, kasaganaan, optimismo at habag. Hangad ng Chesed na ang lahat ay mabuhay, lumago at umunlad. Ito ang puwersa na nagpapatubo sa binhi at nagpapadami sa selula. Wala itong alam na hangganan o limitasyon. Sa ating buhay, ipinapakita ang Chesed sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay, kabaitan at kakayahang magpatawad at tumanggap. Ngunit, tulad ng anumang puwersa sa purong anyo nito, ang Chesed ay maaari ring maging mapaminsala. Ang hindi makontrol na paglago ay parang cancerous tumor. Ang walang hanggang pagiging mapagbigay ay humahantong sa pagkaubos. Kaya naman, para magkaroon ng balanse, kailangan nito ng isang salungat na puwersa. Bilang visualisasyon, isipin ang isang malakas at umaapaw na ilog na lumalabas sa kanyang mga pampang, na naglalayong bumaha at magbigay ng sustansya sa lahat ng bagay sa paligid. At dito na tayo dumako sa kapangyarihan na siyang nagbabalanse sa walang hanggang awa o kagandahang loob ng Chesed. Ito ang Sefira numero 5, ang Gebura, na nangangahulugang strikto, kalubhaan o
lakas. Kung ang Chesed ay paglawak, ang Gevura naman ay pagliit o pagpigil. Kung ang Chesed ay oo, ang Gevura ay hindi. Mahalagang iwaksi rito ang isang popular na maling akala. Ang Gevura ay hindi kasamaan. Isa itong puwersa na lubos na kailangan upang magkaroon ng buhay o anumang bagay. Ito ang prinsipyo ng pagkilala, discernment, paghuhusga, disiplina, at pagtatatag ng hangganan. Ang Gevura ang nagsasabi sa ilog ng Chesed, ito ang iyong pampang, hindi ka na pwedeng lumagpas diyan. Ito ang nagtatanggal o nagpuputol ng lahat ng sobra ng hindi kailangan at ng mga bagay na wala ng silbi. Isipin mo ang isang siruhano na nag-aalis ng masamang laman o tissue upang iligtas ang buong katawan. Iyan mismo ang aksyon ng Gevura. Sa ating buhay, ipinapakita ito bilang lakas ng loob, willpower, sariling disiplina, ang kakayahang tumanggi, at kritikal na pag-iisip. Kung wala ang Gevura, lulubog tayo sa kaguluhan at patuloy nating susundin ang ating mga kahinaan. Sa biswal na representasyon, ang Gevura ay maiisip natin bilang isang makapangyarihang mandirigma na nakasuot ng pulang baluti, may nagliliyab na espada, nakabantay sa kaayusan at hustisya habang pinuputol ang lahat ng lumalabag sa harmonia. Sa pagitan ng walang hanggang pag-ibig o Hesed at ng mahigpit na lakas o Gevura, nakapaloob ang mismong puso ng buong puno ng buhay. Ito ang ika-6 na sepira, ang Tiferet, na nangangahulugang kagandahan o armonya. Ito ang sentro ng perpektong balanse. Tumatanggap at sinasama ng Tiferet ang enerhiya mula sa lahat ng sepira na nasa itaas niya. Para itong araw na nagbibigay liwanag at buhay sa buong sistema. Kung ang Hesed ay ang mabait na hari at ang Gevura ay ang estriktong mandirigma, ang Tiferet naman ay ang marunong at maawain na pinuno. Alam nito kung kailan ipapakita ang awa at kung kailan gagamitin ang disiplina. Ito ang sentro ng ating kamalayan, ang ating mas mataas na sarili, higher self, ang pinagtagpuan ng tao at ng banal. Sa Tiferet natin lubos na nauunawaan ang ating tunay na kalikasan at ang ating misyon sa buhay. Ito ang estado ng pagiging buo, paggaling at mapagsakripisyong pag-ibig. Sa tradisyong Kristiyano, ang antas ng kamalayan na ito ay iniuugnay kay Kristo. Sa paningin, ang Tiferet ay isang nagniningning na gintong araw sa gitna ng puno. Iniisa nito ang lahat ng magkakasalungat at nagpapalabas ito ng liwanag ng katotohanan at kagandahan. Ang pag-abot sa estado ng Tiferet ay nangangahulugang natagpuan mo na ang armonya sa loob ng iyong sarili at sa buong sansinukob. Pagbaba natin mula sa sentro ng pagkakaisa, ang Tiferet, pumapasok tayo sa susunod na triyada na siyang namamahala sa ating pagkatao at kung paano ito nagpapakita. At ang Sepirot numero 7 ay ang Netsak na nangangahulugang tagumpay o walang hanggan. Ang Netsak ang kaharian ng ating mga emosyon, damdamin, likas na ugali, instincts, at mga pagnanasa. Ito ang di mapigilang, natural, at intuitibong lakas sa loob natin. I-imagine ninyo ang isang mailap, hindi nasasakop na gubat, o kaya'y isang nagngangalit na karagatan. Iyan mismo ang enerhiya ng Netsak. Nakaugnay ito sa sining, musika, sayaw, lahat ng nanggagaling sa puso at hindi sa isip. Ito ang ating tinatawag na right-brained na aktibidad. Ang Netsak ay ang matinding silakbo na nagtutulak sa isang pintor, ang inspirasyon ng makata, ang galit ng isang berserker. Ito ang enerhiya ng pag-ibig at pagkamuhi sa kanilang dalisay at malahayop na pagpapakita. Wala itong lohika, puro damdamin lamang. Kung wala ang Netsak, magiging kulay apo at walang buhay ang mundo, na kulang sa sigla at damdamin. Ngunit kapag ito ay pinabayaan at hindi kinontrol, ang lakas na ito
ay maaaring magdulot ng kaguluhan at pagkawasak. Maaari nating isalarawan ang NETSAC bilang isang napakaganda, ngunit mailap na mananayaw na umiikot sa isang makapigil hiningang sayaw, o kaya'y bilang matinding sigwa ng mga elemento ng kalikasan. Kung ang NETSAC ay ang kaharian ng damdamin, ang kanyang katambal at kabaligtaran ay ang ikawalong Sefirah, ang Hod, na ang ibig sabihin ay kaluwalhatian or kariktan. Ang Hod ay ang larangan ng dalisay na katalinuhan, lohika, pag-iisip at komunikasyon. Ito ang ating aktibidad na madalas nating tinatawag na left-brained. Kung ang NETSAC ay isang artista, ang Hod naman ay isang siyentipiko. Kung ang NETSAC ay gubat na mailap at gulo-gulo, ang Hod naman ay isang maayos na aklatan o isang perpektong pinlanong lungsod. Dito ipinanganak ang mga teorya, konsepto, wika, sistema at teknolohiya. Ito ang kakayahan nating mag-analisa, magklasipika, magbigay ng pangalan sa mga bagay, at maghatid ng impormasyon. Kung wala ang Hod, ang ating mga emosyon at instinct galing sa NETSAC ay mananatiling kaguluhang hindi maipaliwanag. Ang Hod ang nagbibigay sa kanila ng porma, inilalagay sila sa mga salita, simbolo, at formula. Gayunpaman, kapag nasobrahan, maaari tayong dalhin ng Hod sa labis na rasyonalisasyon, pagiging tuyo, at pagkakahiwalay sa ating damdamin at sa realidad. Ito ang isip na nakulong sa sarili nitong silo ng mga konsepto. Sa paningin, ang Hod ay maaaring isipin bilang isang siyentipiko sa laboratorio, napapalibutan ng mga aklat at komplikadong instrumento, o bilang isang masalimuot na network ng nagliliwanag na agos ng impormasyon. Kaya, nandyan ang NETSAC na kumakatawan sa emosyon at ang Hod na kumakatawan naman sa ating talino or intelektual. Ngunit ano ang nagbubuklod at sumisintesa sa dalawang ito? Ang papel na iyan ay ibinigay sa Sefira numero 9, ang Yesod, na isinasalin bilang ang pundasyon, the foundation. Bagamat batayan ito ng ating pagkatao, tandaan, hindi ito matigas na lupa. Ito ang astral na plano, ang mundo kung saan nabubuhay ang ating mga panaginip, imahinasyon, at ang ating subconscious. Isipin ninyo ang Yesod bilang isang malaking salamin na sumasalamin at naghahalo sa lahat ng enerhiya mula sa mga sipirot na mas mataas dito. Dito, nagtatagpo ang talino ng Hod at ang emosyon ng NETSAC na nagbibigay buhay sa mga imahe, simbolo at arketipo. Ang Yesod ng ating dream factory, ang imbakan ng ating mga alaala, komplekto at maging ang mga pagnanais na ating sinadyang itago o iwasan. Ito rin ang tinatawag na etheric double ng ating pisikal na katawan, ang energetic matrix na nagsisilbing blueprint o hulmahan para mabuo ang ating pisikal na anyo. Lahat ng bagay na dapat lumitaw sa pisikal na mundo ay unang hinuhubog sa plano ng Yesod. Kaya, napakahalaga ang pagtatrabaho sa imahinasyon, panaginip at subconscious. Kung titingnan naman ito, perpektong kinakatawan ng Yesod ang imahe ng buwan na ang liwanag ay hindi nagmumula sa sarili nito, kundi sa sinasalamin nitong ilaw mula sa araw, ang Tiferet. Ito ang buwan na kumukontrol sa pagtaas at pagbaba ng alon, o ang tinatawag nating tides ng ating panloob na karagatan. At narito, sa wakas ay tinatapos na natin ang ating paglalakbay pababa sa puno ng buhay. Ang enerhiya, matapos dumaan sa siyam na yugto ng transformasyon, ay narating na ang huling punto nito. Ang Sefira numero 10, ang Malkut o ang kaharian. Ito ang ating pisikal, material na mundo. Lahat ng maaari nating hawakan, makita, marinig o madama. Ito ang kasukdulan ng buong proseso ng paglikha. Ang Malkut ay madalas na tinatawag na nobya o anak na babae dahil ito ang tumatanggap sa impluensya ng lahat ng iba pang sefirot at siyang nagbubunga ng hayag na realidad.
Ngunit mahalagang intindihin na ang Malkut ay hindi isang masama o mababang antas. Bagkus, ito ang entablado kung saan inilalahad ang buong drama ng buhay. Ito ang lugar kung saan nakakakuha ng karanasan ang espiritu sa pamamagitan ng materya. Walang sariling liwanag ang Malkut. Tulad ng Yesod, isa itong tagatanggap. Ngunit kung ang Yesod ay ang mundo ng mga imahen, ang Malkut naman ay ang mundo ng mga porma. At dito, mula sa pinakamasinsin na puntong ito, nagsisimula ang pabalik na landas. Ang landas ng pag-akyat, ng pag-unawa, at ng pagbabalik sa pinagmulan. Ang imaheng biswal para sa Malkut ay ang ating planetang daigdig sa lahat ng kaniyang sari-sari at kagandahan. Tinalakay na natin ang 10 Sephiroth. Pero sandali, mayroon pa ba? Oo, mayroon. Sa pagitan ng tatluhan ng kabanalan, Keter, Hochma, Binah, at ng tatluhan ng etika, Hesed, Gevurah, Tiperet, ay mayroong isang bagay na hindi maituturing na Sephiroth sa karaniwang kahulugan. Ito ay ang daat na nangangahulugang kaalaman. Ang daat ay ang hindi nakikita, ang nakatagong Sephiroth. Madalas itong tawaging ang bangin, the abyss. Hindi ito isang pisikal na lugar, kundi isang antas ng kamalayan, isang punto kung saan nagkakaisa ang lahat ng magkasalungat, kung saan naglalaho ang pagkakahati sa pagitan ng ako at hindi ako. Ang daat ay kaalaman na nakukuha sa pamamagitan ng direktang karanasan, hindi sa pamamagitan lamang ng isip o talino. Ito ang bunga ng isang perpektong pagsasanib ng Hochma at Binah. Ang pagtawid sa bangin ng daat ay isa sa pinakamahihirap na gawain sa espiritual na landas. Nangangahulugan ito na kailangan mong talikuran ng lubusan ng iyong ego, ang lahat ng iyong mga konsepto at paniniwala, at ganap na magtiwala sa agos ng pag-iral. Para sa marami, ito ay parang isang espiritual na kamatayan bago ang panibagong pagsilang. Ang daat ay ang tulay sa pagitan ng banal na mundo at ng nilikhang mundo. Kung ito ay ilalarawan, maaari itong isipin bilang isang buhawi o portal na humihigop sa lahat ng anyo at kahulugan, at tanging ang purong kamalayan na lamang ang naiiwan. Ngayong pamilyar na tayo sa lahat ng Sephiroth, tingnan naman natin ang buong istruktura ng puno ng buhay. Siguro napansin ninyo na hindi lang basta nakakalat ang mga Sephiroth. Sa halip, bumubuo ito ng 3 patayong hanay o tinatawag na mga haligi, pillars. Ang haligi sa kanan na binubuo ng Sephiroth na Chokmah, Chesed, at Netzach ay tinatawag na haligi ng awa, pillar of mercy. Ito ang prinsipyong aktibo, panlalaki, at mapagpalawak. Dito, malayang umaagos ang enerhiya. Nagbibigay ito, nagpapalawak, at nagpapuno. Ito ay kapangyarihan na walang anyo o hugis. Isipin ninyo ito bilang ang gas pedal ng universo. Ito ay laging nagsasabing, "Oh," at laging naghahangad ng mas marami pa. Ang mga taong pinangingibabawan ng enerhiya mula sa haliging ito ay kadalasang optimistiko, mapagbigay, at punong-puno ng sigla. Ngunit maaari rin silang maging padalos-dalos, hindi praktikal, at kulang sa disiplina. Madali silang magsimula ng mga gawain, pero nahihirapan silang tapusin dahil wala silang istruktura. Sa paningin, maaari nating isipin ang haliging ito bilang isang nagniningning na puting kolumna na puno ng liwanag at enerhiyang umaapaw palabas. Sa kabilang banda ng haligi ng awa, Pillar of Mercy, naroon ang kaliwang haligi. Ito ay binubuo ng mga Sephiroth na Binah, Gevurah, at Hod, at tinatawag itong haligi ng katigasan, Pillar of Severity. Ito ang prinsipyo na pasibo, pambabae, nagpipigil, at nagbibigay ng porma. Dito, ang enerhiya ay tumatanggap, naglilimita, at nag-iistruktura. Isa itong porma o hugis na walang lakas.
Kung ang kanang haligi ay ang pedal ng gas, ang kaliwang haligi naman ay ang preno at ang manibela. Ito ang nagsasabing hindi, nagtatakda ng mga batas at mga hangganan. Mahalaga ring bigyang linaw ulit ang isang maling akala. Ang katigasan ay hindi nangangahulugang kasamaan. Kung wala ang haliging ito, ang universo ay magiging isang magulong pagsabog lang ng enerhiya. Ito ang nagpapahintulot sa paglikha na umiral. Ang mga taong may nangingibabaw na enerhiya ng haliging ito ay kadalasang rasyonal, disiplinado, at may kakayahang magsuri ng malalim. Gayunpaman, maaari silang maging sobrang kritikal, pesimistiko, malamig, at masyadong mahilig magtakda ng limitasyon. Nagkukulang sila sa sigla at kusang pagkilos o spontaneity. Sa paningin, ang haliging ito ay maihahalin tulad sa isang estriktong itim na kolumna na sumisipsip sa liwanag at nagbibigay ng malinaw na hugis sa lahat. Sadyang nasa gitna ang katotohanan. Sa pagitan ng haligi ng habag at haligi ng paghihigpit, matatagpuan ang gitnang haligi. Binubuo ito ng mga sepirot na Keter, Tiferet, Yesod at Malkut. At kung minsan ay isinasama rin ang daat, ito ang haligi ng balanse at kamalayan. Ito ang daan patungo sa harmonia, ang landas na nagbubuklod at nagbabalanse sa mga matitinding dulo ng kanan at kaliwang haligi. Ito ang mismong gulugod ng puno ng buhay at ang direktang landas sa pag-akyat sa espiritual. Ang paglalakbay sa gitnang haligi ay nangangahulugang hindi ka mahuhulog sa matinding pagpapalawak o sa labis na paghihigpit, kundi ang paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng dalawa. Ito ay landas ng ganap na kamalayan, kung saan hindi ka lang nagre-react sa mga biglaang impulse na siyang kanang haligi o sa mga matitibay na konsepto na siyang kaliwang haligi, kundi kumikilos ka mula sa sentro ng iyong tunay na esensya, ang Tiferet. Ito ang daan tungo sa pagkakamit ng buong pagkatao. Kung titingnan, ang gitnang haligi ay maaaring ilarawan bilang isang ginto o bahagharing kolumna, ang mismong aksis ng buong nilikha na nag-uugnay sa pinakamataas at pinakamababa, ang espiritu sa materya. Mas lalo pang lumalalim ang balangkas ng puno. 3. Kapag nalaman nating inilalarawan nito hindi lang isa, kundi apat na magkakaugnay na mundo na sabay-sabay na umiiral at nagpapalitan. Ang pinakamataas, pinakamahinhin, at pinakamalapit sa pinagmulan, source, ay ang Atzilut, ang mundo ng mga arketipo, archetypes, or emanasyon. Ang mundong ito ay tumutugma sa unang tatlong Sephiroth, ang Keter, Chokmah at Binah. Bagamat sa ibang sistema, ito ay iniuugnay lamang sa buong unang Sephiroth na Keter. Ito ang mundo ng purong ideya, ng banal na layunin kung saan ang lahat ay umiiral bilang dalisay na potensyal. Para itong isang henyong ideya ng artista na hindi pa man lang nabigyang buhay kahit sa isang simpleng guhit o sketch. Wala pa itong forma rito, tanging dalisay at nag-aapoy na puwersa ng kalooban lamang. Ang elemento ng mundong ito ay apoy. Isipin mo ang puno ng buhay na binubuo ng dalisay, hindi matitigang, at nagniningas na banal na apoy. Iyan ang mundo ng Atsilut. Ang mundong kung saan ang ako at ang Diyos ay iisa. Sa pagbaba natin ng isa pang antas ng densidad, pumapasok tayo sa mundo ng Briya o ang mundo ng paglikha. Ang mundong ito ay tumutugma sa sumusunod na tatlong sefirot, ang Hesed, Gevurah at Tiferet. Dito, ang mga arketipal na ideya mula sa mundo ng Atsilut ay nagsisimulang magkaroon ng una at pinakamahinhin na balangkas. Ito ang mundo ng mga dakilang arkanghel, ng dalisay na kaisipan, at ng mga pandaigdigang batas. Kung ang Atsilut ay ang ideya sa isip ng isang pintor, ang Briyah naman ang kanyang unang drawing o balangkas, kung saan kitang-kita na ang pangkalahatang komposisyon at layunin.
Ito ang mundo kung saan ang nag-iisang kalooban ay nahahati sa tiyak ng mga prinsipyo ng paglikha. Ang elemento ng mundong ito ay ang hangin. Isipin ang puno ng buhay na hinabi mula sa mga ulap, magaan, malinaw at matalino. Ito ang mundo ng mga dakilang konsepto, kung saan isinisilang ang mga pandaigdigang batas ng pisika at metapisika. Isang mundo ng dalisay na pag-unawa na walang bahid ng emosyon. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, papasok na tayo sa mundo ng Yetzira, ang mundo ng paghubog, World of Formation. Ito ay tumutugma sa Sephiroth na Netzach, Hod at Yesod. Dito, ang mga abstract na konsepto mula sa mundo ng Briah ay nagsisimulang punan ng buhay, damdamin at mga imahe. Ito ang mundong astral, ang tirahan ng mga anghel at ang sentro ng ating mga pandama at imahinasyon. Kung ang Briah ay isang simpleng balangkas o sketch, ang Yetzira naman ay isang pintura na may matingkad na mga kulay ngunit hindi pa nakasabit sa kuwadro. Ito ang mundo ng mga hugis na hindi pa nagiging ganap na pisikal. Dito nananahan ang ating mga panaginip, takot, pag-asa at mga kagustuhan. Ang elemento ng mundong ito ay tubig, water, na perpektong naglalarawan sa umaagos, pabago-bago at emosyonal nitong katangian. Isipin ang puno ng buhay, tree of life, na pinubuo ng mga umaapaw na agos ng tubig, kung saan ang mga hugis ay patuloy na nagbabago at dumadaloy sa isa't isa. Ito ang mundo ng kaluluwa, ang mundo ng subhetibong karanasan. At sa wakas, narito ang Asya, ang mundo ng aksyon or material na mundo. Ito ang pinakasiksik, pinakalantad, at pinakamakapangyarihan sa lahat ng apat na mundo. Ito ay ganap na tumutugma sa iisang sefira, ang Malkut. Dito, ang lahat ng dumaan sa nakaraang tatlong mundo ay nagkakaroon ng kanilang panghuli at pisikal na pagkatawan. Isipin na parang ang larawan na nagmula sa mundo ng Yetzira ay isinasalansan sa frame at isinasabit na sa dingding. Ito ang mundong nararamdaman natin gamit ang ating limang pandama. Ang mundo kung saan ang mga ideya at damdamin ay nagiging konkretong aksyon at bagay. Ang elemento ng mundong ito ay lupa. Imahinasyon, isipin nyo ang puno ng buhay na inukit mula sa bato o sumibol mula sa lupa. Matibay, matatag, at material. Mahalagang maunawaan na ang lahat ng apat na mundong ito ay umiiral ng sabay-sabay. Sa ngayon mismo, habang binabasa mo ito, nasa mundo ka ng Asya, iyong katawan. Nakakaramdam ka ng damdamin sa mundo ng Yetzira, nag-iisip ka ng mga konsepto sa Briah, at konektado ka sa banal na kislap sa mundo ng Atsilut. Napag-aralan na natin ang Sephiroth, ang mga haligi, pillars, at ang mga mundo, worlds. Pero ano nga ba ang nagdudugtong sa lahat ng mahahalagang elementong ito? Ito ang 22 linya o mas kilala bilang mga daan, paths, na siyang nagbubuklod sa bawat sefirot. Ang bawat daan ay may kaukulang isa sa 22 letra ng alpabetong Hebrew at tumutugma rin sa isa sa mga pangunahing arkana, major arkana ng tarot. Isipin mo, isa na itong buong hiwalay na universo na kailangan pang pag-aralan. Gayunpaman, hindi lang ito simpleng guhit sa isang diagram. Ang mga daan na ito ay mga daluyan kung saan dumadaloy ang enerhiya. At mas mahalaga para sa atin, ang mga ito ay yugto ng psikolohikal at espiritual na transformasyon. Ang paglipat mula sa isang sefirot patungo sa isa pa ay hindi bigla ang pagtalon. Ito ay isang proseso, isang mahabang paggawa na isinasagisag ng kaukulang daan. Halimbawa, ang daan mula sa Malkut na kumakatawan sa pisikal na mundo patungo sa Yesod, ang ating dimalay o subconscious, ay tumutugma sa arkana ng tarot na ang mundo na sumisimbolo sa pagtatapos ng isang siklo at ang pagsisimula ng isang bagong yugto, isang panloob na paglalakbay. Samantala,
Ang mga daan mula Tiferet, ang ating mas mataas na sarili o higher self, patungo sa Keter, ang pinagmulan o source, ang maituturing na pinakamahihirap at pinakamatataas na landas ng transformasyon. Ang praktika ng tinatawag na pathworking or paglalakbay sa mga daan ay isang uri ng pagninilay, meditation, upang bisitahin ang mga landas na ito at ganap na maisama ang mga aral na inihahatid nila. Kaya, para saan pa ba ang lahat ng kaalamang ito? Paano natin magagamit ang komplikado at abstraktong sistemang ito sa totoong buhay? Ang Tree of Life, puno ng buhay, ay una sa lahat isang gamit para sa pagdiagnose o pagtukoy ng sitwasyon. Maaari mong i-apply ang mapa o scheme na ito sa anumang sitwasyon o sa sarili mong pagkatao upang makita kung saan nagkakaroon ng kawalan ng balanse. Halimbawa, marami kang ideya at napaka-entusyastiko mo, netsak, pero wala ka namang natatapos. Malamang kulang ka sa istruktura at disiplina na kinakatawan ni Hod. Sobra ka bang istrikto sa sarili mo at sa iba? Laging humuhusga at pumupuna? Givura? Siguro kailangan mong linangin ang habag at pagtanggap na sinisimbolo ni Chesed. Maaari ding gamitin ang Tree of Life bilang batayan para sa meditasyon sa pamamagitan ng pag-visualize sa sarili mo sa iba't ibang sefira. Makukuha mo ang vibration o enerhiya nito at ang mga katangiang kailangan mo para isama ang mga ito sa iyong buhay. Maaari kang umakyat sa puno na sunod-sunod na dinadaanan ang bawat sefira. Isa itong matinding pagsasanay para sa self-discovery at spiritual development. Ito ay hindi lamang isang sinaunang simbolo. Ito ay isang buhay at gumaganang sistema para sa pagbabagong anyo ng kamalayan. Kaya naman, tinahak natin ang isang napakagandang paglalakbay. Nagmula tayo sa iisang, di maabot na pinagmulan sa Keter, dumaan sa pagsilang ng mga polaridad, sa balanse ng pag-ibig at istrikto, sa mundo ng emosyon at kaalaman, hanggang sa marating natin ang ating siksik at pisikal na mundo sa Malchut. Nakita natin na ang puno ng buhay, Tree of Life, ay hindi lang isang magandang dibuho. Ito ay isang fractal mappapaing ng realidad na naglalarawan ng lahat, mula sa pagkakabuo ng mga kalawakan hanggang sa pagtitimpla ng isang tasa ng tsaa. Ito ang universal na wika kung saan ipinapahayag ng universo ang sarili nito. Ngunit ang pinakamahalagang revelasyon dito ay hindi ito naglalarawan ng anuman na nasa labas. Ikaw mismo ang inilalarawan nito. Ang bawat sefirot, ang bawat daan ay isang aspeto ng sarili mong kamalayan. Sa pag-aaral mo ng puno ng buhay, mas nakikilala mo ang iyong sarili. Ito ay parang isang salamin kung saan nasasalamin ang iyong kaluluwa sa buong ganda at lalim nito. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Kung may bago itong naidulot sa iyo or nagpabago sa iyong pananaw, huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para maipagpatuloy pa natin ang ating mga pagtuklas. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Aling Sephiroth ang pinakabumagay sa iyo sa kasalukuyan? Sa aling enerhiya mo nakita ang iyong sarili o ang sitwasyon mo sa buhay ngayon? Mag-iwan ng komento. Gusto ko talagang malaman.